Hello mga mi, kamusta na kayo? So may mga nagtanong sa akin kung nagpasa daw ba ako ng sworn declaration sa mga platforms. Ako mga momshies, hindi po ako nagpasa ng sworn declaration dahil ang target income ko po kasi ay nasa 500k pataas ngayong 2024. So kung tingin mo hindi ka makaka 500k pataas na annual income ngayong 2024, dapat magpasa ka ng sworn declaration. So ako mga momshies, hindi nga ako nagpasa ng sworn declaration dahil ang target ko po kasi is maka 500k pataas na annual income ngayong 2024. So kapag hindi ka nagpasa ng sworn declaration, kakaltasan ka ng 1% withholding. So ano naman yung 1% withholding tax mga momshi? Yan po yung ibabawas ng platform sa iyong income at magiging tax credit po yan. Yung iba kasi natatakot pag narinig nila nakakaltasan sila ng 1% withholding tax, kaya yung iba talaga nangangarag na magpasa ng sworn declaration. Mga momshi, huwag kayong matakot sa 1% withholding tax dahil yan po ay magiging tax credit po ninyo. So kapag magbabayad ka na ng iyong tax, pwede mo pong ibawas yung tax credit na yon doon sa babayaran mo sa BIR. Once na mag-file ka ng iyong quarterly income or annual income, pwede mong pambawas yung withholding tax na kinuha sa'yo. So, parang nagbangko ka lang sa BIR ng pambayad mo ng tax sa kanila. So, sa akin, okay yon kasi para hindi ko na rin nagagalaw yung pera na pambayad ko ng tax. So, example, di ba meron tayong computation for 1 million. Sa 1M, sa 8%, 20,000 yung babayaran mo. Example lang po yan. 20,000 yung 20,000 na yun, na babayaran mo na tax sa BIR, ay pwede pa pong mabawasan gamit yung withholding tax na kinuha sa'yo.